bibigyan muna po namin kayo ng update po sa Pogo, mga kababayan. Kay Guo Hoping. O, eto. Unahin natin yung mga troll farm nila. Sugal, scamming at trafficking ang piksik at pagtatanong, nabigyan po kami ng ilang mga impormasyon na magpapatunay na hindi ordinaryo ang access ng taong ito. O, ayan po mga kababayan ha. Dahil matagal po tayong walang update kung ano na po ang nangyari sa Pogo kay Guo Hoping. Eto, mga bossing, bibigyan muna namin kayong update bago tayo dumako doon sa mga sabi nila nagkabayaran daw sa EDSA. O, game. These files, from my understanding, are available only to police officers or those granted special access to classified government information. Shi Zhejiang has Yan po mga kababayan, yung grupo ni Guo Hoping, biruin mo, pati government access. So paano yun? Talagang sinasabi dito ni Senadora Risa Ontiveros na talagang etong si Guo Hoping aka Alice Guo ay ano tawag doon? Spy ng China sa Pilipinas. access to the files of Guo Huaping and the members of her family. Dahil according to him, Guo Huaping is an intelligence agent. Oh. He has released some of these files for the Senate hearing. Nagimbal din ako sa impormasyon which confirms some of my earlier theories that scam cities are used to sow disinformation campaigns to influence hearts and minds. Mukhang hindi lang sugal, scamming at trafficking ang pakay ng mga compound na ito, kundi May troll farm ba ang Pogo? Question mark. fake news din. Ayan. Di ako magtataka. Fake news. Ay naku, may kilala akong mga mahilig mag-fake news, mga boss, no? Yung AFP daw sasanib o kumbaga susuportahan daw si Inday Sara Duterte tapos sinopla ng AFP. Wala daw katotohanan yung ganun. O baka ito din yung ginagamit kasi parang sila-sila lang huyan mga kababayan The more na nagsasabi na ganito, ganyan yan. The more na iisipin ng taong bayan, totoo nga yun kasi ang dami nagsasabi Kung yung mga atake sa akin at sa mga kasamahan ko, gaya ni Senator Sherwin, ay galing din sa mga Pogo. Oh. I will share some of this information later as I question the agencies. Mga kasama, make no mistake about it. Sa 2 taon na hearing, 4 na taon kung kasama ang 18th Congress hearings tungkol sa social costs ng Pogo na nagbunsod ng expose sa Pastilla scam. One Ayo. thing is clear, Pogo is a monster. Siya ay halimaw na gumagawa ng human trafficking, money laundering, torture, at espionage. Tapos 2016, no, pinapasok lahat. Oh. Sino ba presidente ng 2016? Nung panahon na talagang nagpasukan ito. Sino ba presidente, mga kababayan, nung lumaganap yung pastillas? Oh. Kilala ko. Dating Pangulong Duterte, di ba? Oh. Pero sino ang bumusog sa halimaw na ito? Nako, ayan na. Mga kaibigan, this photo was given to us by one of our key informants. And it further deepens what we already know. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence. Sino si Michael Yang? Ay nako. Angang-hanga ang dating Pangulong Duterte dyan, mga kababayan. Kay Michael Yang, ginawang presidential advisor para walang kumwestiyon kay Michael Yang. Malupet, ano? Operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, the economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Friends, I want to show you ng dating Pangulong Duterte yan. Sabi ni Janelle, all the more I worried about West Philippine Sea when Czech was dominate in the Philippines. Eventually, our country will become province of China. Napakasaklap
muntik mangyari yan nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Chinese communist propaganda is conducted right under our noses. Specifically, in a spa beside Newport City, here in Pasay. Itong Yatay Spa was once associated with Shi Zhejiang, but we have no knowledge if he still has controlling interest. Nagpamasahe po doon ang aking informants a few Ayan. weeks ago. And they took a photo of this QR code that was freely available in the buffet area. Ito Yan. Tignan nga natin, lakihan natin, ano? Native payment channel, coin wallet. O, tapos, po ang sumambulat nung kinlik namin ang QR code. A Telegram group called Hongsheng, sounds familiar ba? To support overseas bosses. I don't know if this is the Hongsheng of Guo Huaping in Bamban, but hardly anything surprises me anymore at this point. same pangalan, Hong Sheng. Di ba, Ma'am Chris Rose? Also has a video containing a mishmash of anti-US statements and a call to serve the motherland. Here is the video. Ayan. 要想把中国出名是吧？这是痴心妄想，怎么可能呢？他有点不自量力， Lakihan natin, hindi ko mabasa yung pinaka ano eh. 不思悔改，信口雌黄，自作多情，痴心妄想，厚颜无耻，罔顾事实，颠倒黑白，不自量力而大言不惭，竹篮打水一场空。美国号称自己是全世界自由的灯塔，但这灯塔似乎不怎么样。无论走到哪里，祖国我在你身后。 宏盛与您合作。 Baga anti-US, ano? Hong Sheng work. Groovy pa ng music, no? At hindi po ito tago. Hindi po ito secret na access ng informants kung nagpamasahe at nagbuffet pagkatapos. So, Salamat po. As my colleagues arrive, I will ask them if they have opening statements. So for now, I call on the committee secretary to call sino ba kasi daw ang sinuturo na nakapagpapasok dyan sa mga pogo na yan? O eto, use pogos for their own selfish interests. Naku, ayun. Their own Sino nasa tuktok? Dating Pangulong Duterte, tapos Michael Yang yata yung nasa ilalim. Maganda pakinggan to, mga bossing. personal gain. All at the expense of the Filipino people. Walang dinala dito ang mga pogo kundi bangungot. Correct. Despite the many heinous crimes unearthed by this committee, including large-scale scamming, corruption, kidnapping, torture, prostitution, and human trafficking, our objective has never been to prove any single individual guilty. Guo Huaping, this committee has unmasked you as a Chinese national, mocking our Filipino identity to amass wealth and Correct, ano? Tapos ang dami hong mga Pilipino, ang dami nating kapwa Pilipino na sinasabi, nako, laban lang, Mayor Alice Go. Laban lang, Go Hopping. Bakit daw po nila sinusuportahan? Maganda daw po kasi, mga kababayan. Parang ano daw po, parang yung mga napapanood nila Korean novela, mga bossing, kaya nakasuporta sila. Hindi na lang po iniisip, ano, yung kapakanan ng ating bansa na tinatraidor na po. Na posible at maaaring mangyari na kapag dating ho ng panahon, mga boss, tayo ay magiging alipin ng China kung sakali po na sila ay nagtagumpay. Pero nakikita ko ho dito, sa taas na taas, si Pangulong Rodrigo Duterte, konektado kay Michael Yang. At si Roque, o yan, tama, sabi ni Christina Lakwata, look at the picture on the far right. Roque, ayun o. Roque! Lalong lumalalim. commit crimes against true Filipinos. But I leave your fate, Ms. Guo, up to the courts. And I look forward to the day you face justice. Masaya nga akong wala ka rito dahil kwes na ang kaharap mo. We abide by the rule of law in this country. And these hearings were never a trial for your crimes. The same goes for your co-conspirators and bad actors.
What was on trial here, however, was our very system of laws and policies which allowed these travesties to go unchecked and to fester. Sabi ni Mr. DC, maganda nga, di naman natitikman, di naman nila matitikman. Pinagsawaan pa ni Mayor na kapitbahay. Itapon sa China, mga yan. Nako, hindi maganda dito sa atin sa Pilipinas, makulong yung mga yan. Ano? Ang nalilitis natin dito ay ang katibayan at kasapatan ng ating mga batas para hadlangan ang abuso ng pogo. At ang hatol, nung tinimbang, nakakalungkot at kulang na kulang. Inabuso ang ating birth certificate registration, immigration procedures, passport. Gusto nyo paliwanag ko pa yung inabuso, yung birth certificate registration, mga kababayan? Halos lahat po, halos ilang Chino yung mga yon, no? Na kunyari papasa nila yung kanilang mga dokumento, late register. Tapos biglang may mga gawa ng mga peke na birth certificate. Ibang klase talaga tong mga to. At visa applications, pagtayo ng negosyo sa pangalan ng kumpanya, bank secrecy, at pati ang pribilehiyong lumahok sa eleksyon at maging kawani ng gobyerno. Ngayon, lumalabas na pati ang demokrasya at pambansang seguridad natin ay nailagay na sa panganib. Nagpapasalamat ako sa NICA sa inyong malinaw na testimonya at sa assurance na tututukan ang national security concerns na na-raise dito. O yan. Nakasuporta pa sila dyan, mga kababayan. No? Pero inilalagay na sa peligro ang ating bayan. Ayon sa PAOK, si Xi Zhejiang ay na nagsabing kapwa niya Chinese asset si Guo Huaping ay may mga pogo rin. Truly, foreign agents use all means at their disposal. And those who think that pogos are exempt are foolish. Natukoy ng pogo syndicates ang kahinaan ng ating mga batas. At sinamantala nila ito para magpakasasa, habang ang kapwa nila ay napipinsala. Pero bilang mga Pilipino, hindi natin papayagang magpatuloy ito. No, this is not a Naging laughing stock tayo ng buong mundo, mga kababayan, dahil sa pagpapapasok niyang pogo na yan.